Good morning! Ayan, matagal niyo akong di nakita, no? Pasensya na po. Busy lang. Pero pagdating, andito tayo, no? Nasa harap bigla. Grabe. Okay, nag-explain eh, no? Okay, 2 linggo din yon. And from time to time, masarap na nagpapahinga, no? Pero ang hirap pa minsan pag napapahinga, no? Amen. Kinakalawang pa minsan. Okay. Kagabi, pinapanood ko yung preaching last Sunday kasi sabi ko kay Regine, ayoko may maulit na masabi sana. Pero nakalahati ko lang yung video. Okay? And the whole time na pinapanood ko yung video, alam nyo anong naririnig ko? Si Kinsley. Madaldal na siya talaga, no? Wala lang, special mention lang. Na-miss ko eh. Okay? Habang na-miss. Si Kinsley lang na-miss ko. Okay. Grabe, selosa naman pala ang mga tao sa LBCF. Okay, then natuwa lang ako kasi ang ingay niya talaga. Para sabi ko, ang hanga ako kay Pastor Rodel, hindi siya nadidistract. Kasi kung ako yun siguro, baka pinansin ko siya ng pinansin. As a very distracted person. Anyway, so ngayong umaga, grabe, nagbago yung mga format natin, no? Sabi ko, sana hanggang alas 12 na yung announcement. Para, para hindi na mag-share. Kasi, kung napansin nyo, ang Book of James sa pinag-aaralan natin is a very straightforward book. Okay? Kada sentence na mabasa mo, yun na yun. Okay? Hindi masyadong kailangan ng maraming isipin na ano may ibig sabihin ng salita na to, saan ginamit. Though maganda pag-aralan, no? Mapapansin nyo, as we go along, hindi, parang siguro, konti yung naging approach ko in terms of getting into the word usage, no, kung paano ginamit yung salita. Doon lang ako siguro nag-focus doon sa mga may hirap na words na i-explain. Okay? Pero technically, lalo nung inassign sa akin tong part na to, sabi ko, I thank you Lord kasi hindi ako masyadong mag-e-effort. Hindi naman masyadong mag-e-effort kasi very straightforward talaga. And to give you a quick no, kasi dahil mahilig tayo sa numbers, sa statistics. Pag tinignan natin yung buong book ng James, ilang chapters nga meron sa book of James? May 5, okay? Ilang verse ang total na check niyo ba? It's a total of 108 verses pag pinagsama-sama yung 5. Imagine dun sa 108 verses, 50, if I'm not mistaken, 55 to 60. Okay, iba-iba kasi yung mga nabasa ko eh. 55 to 60 doon, imperative or command. Utos. Okay? So, kung makikita nyo, kalahati, more than half, ay utos. Okay? So, kaya ko nasabi na very straightforward. Kasi walang ibang magpapagulo sa'yo, puro halos command yun. Okay? Yung sulat ang mga bagay na to ay isinulat ni James, na half-brother ni Jesus, sabi nga, di ba, dun sa introduction ni Pastor Rodel last week. And isinulat niya yon para sa mga Jews na mga naniniwala. Pero before we go further, okay, nandito pala sa ko yon, sa aking PowerPoint. Let's read first, okay? This time, okay, ako muna yung magbabasa, sundan natin sa mata, or kung may Bible kayo, let's open our Bibles in James chapter 1, verses 19 to 27. I will be reading in the New International Version. Okay, ako ba yung pinalaking NIV? Sige, I will read it. Just follow by reading through the screen or your cell phones or your Bibles. Okay, James chapter 1, verse 19 to 27. Verse 19, my brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Verse 20, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. 22,
Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Verse 26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Let's pray. Let's all our heads and close our eyes. Lord, thank you, Lord, for this opportunity, Lord, that we have, Lord, para pag-aralan, Panginoon, ng iyong salita, Lord. Thank you for this book, Lord God, ang book ni James, sa New Testament, Lord, for allowing us to dig deep and dive through this book, Lord God, as a whole church, Lord. Lord, I pray, Lord, that you continue to be with us as we study your word. Holy Spirit, teach us your word. Help us interpret things, Lord. And I pray, Lord God, na ako ay maging channel lamang, ako ay maging daluyan lamang ng blessing, ng encouragement, ng healing if there is, Lord God. Gamitin mo lamang po ako, Lord God, para makarating sa buong church, Lord God, what you want us to understand through this book, Lord God. Lord, ikaw lamang, Lord, ang maitaas, mapapurihan as we study this book, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And palakpakan naman natin si Lord. Amen. Okay? I will start by showing you this diagram again and again. Okay? Dahil, again, mahalaga na maintindihan natin what the whole book says before we dive into the verses. No? Kasi, mas maintindihan natin yung context. Okay? Kasi pag di natin alam yung context, malilito tayo. Okay? Pag sinabihan tayo ng I love you, nang walang context, kikiligin. Akala may gusto agad. Hindi mo pwedeng I love you as a brother or sister in Christ. Diba? Yun pala, patay na. Ayun. Walang love. Okay, mali. Next. Ibang approach. Walang love eh. Wala today. Okay, maganda alam natin yung buong context para yun lang i-gets natin. No? Kasi pag may mga bagay na tayo narinig or nabasa, parang ganun yung reaction natin, yung GIF. Anyway. Okay, so again, hinati yung book in this diagram into 4, no? Pinagsama yung 3 and 4 kasi medyo magka-relate. Okay, sa chapter 1, ito yung pinag-aaralan natin, ito yung pinaghatian namin ni Pastor Rodel. Okay, this includes greetings, trials and temptations, ano yung dapat gawin, kung naalala nyo last week, and also a response to Scripture, which means mainly yung part ko today. Okay, and faith, it says here, sa faith na tinutukoy dito sa chapter 1, when stretched, it doesn't break. Okay, and the deeds that we have here is authentic stability kasi nga kapag tinugis, hindi magigiba, no? Walang bumangga-giba pag kay Lord. Pag wala lang kay Lord, pag bilangga ka, giba ka, no? Diba? Pero pag si Lord ang bilangga, siya ang gigiba. Ay, wala pa din. Okay. Next. Okay lang. Baka ini-internalize. Bakit pa banggain si Lord? Okay. And then sa chapter 2, okay, it's all about authentic love, okay? Partiality and prejudice, indifference, and mere intellectualism, obedience, and action. So, ang faith describe dito that when pressed, it doesn't fail. Okay? So, pag kunyari na pressure or naipit, okay? Hindi bibigay, no? Kahit anong mangyari, hindi, Lord, hindi ako papatatak. Okay? And then, sa chapters 3 and 4, it's all about authentic control and humility. So, the tongue, the heart, and the will. Ang faith, when expressed, it doesn't explode. So, kasi minsan, pag punong-puno tayo ng sarili natin, punong-puno tayo ng, parang overwhelmed tayo pagdating sa faith natin. Parang, minsan,
pag hindi mo alam, pag di mo naintindihan, parang baliw ba 'to? Diba ganun yung maiisip natin. And lastly, chapter 5, when distressed, it doesn't panic. That's how his faith is described. Authentic patience. So yan, money matter, sickness, carnality, and collection. This will all be discussed for the whole duration, ilang weeks to? 8, 9, basta yun. Hanggang mga July siguro ito. Tama ba? August pala. Okay, hanggang pasukan na. Excited na. Okay. Anyway, so ang nagsulat nito, again, is yung half-brother ni Jesus na si James. Okay, yun na nga eh. James, di ba? Okay. Hindi si James sa likod James, yung half-brother ni Jesus. Okay? And again, ang kanyang sinasabihan nito is yung mga na-disperse na Jewish Christians, yung mga naniniwala, no? Na mga believers na, pero they were under exile na, di ba parang, kunyari, nag-abroad tas nakulong, ganun, pasaway pala yun. Hindi. Di ba habang, di ba yung whole 12 tribes na dispersed? Okay, and then yung iba na exile, di ba, the Assyrian and Babylonian exile. Alam ko na daanan na yan. Anyway, and dahil nagkahiwa-hiwalay, no, may tendency na mag-iba-iba yung paniniwala. Okay? Siyempre, isa sa mga factors ng ating faith is our environment. Di ba? Kung ano ang pinaniniwalaan sa bahay, yun yung paniniwalaan natin. Di ba? Pag sa bahay natin sinabi yung butterfly na yan, lolo mo yan, lolo mo yan. Di ba? Ganon, di ba? Pag may nalalaglag na feather, okay, kukunin mo, pag nahulaan mo kung taas o baba, matutupad yung wish mo. May ganun ba? May ganun ba na paniniwala? Okay? Hindi na naabutan. Grabe naman. Sorry. Tapos ano pa? Kapag nagwalis ng gabi, thank you, kasi malinis kinabukasan. Hindi, malas daw. Diba? Inaano mo daw yung swerte, tinataboy. No? Kung ano yung nasa paligid natin, we tend to adapt. Okay? Human nature yon. Okay? So, ano yung mga naririnig natin, ano yung mga ginagawa ng mas matatanda sa atin, na-adapt natin. So, ayun yung naging, problem. Kasi, kapag nalayo na, sa mga, kunyari, kahit dito sa church natin, no? Pag nalayo sa mga kapatiran, parang, uy, try ko naman na, gawin yung mga bagay na bawal sa church. Kasi, di ba, parang hindi ko na-enjoy yung kabataan ko. YOLO, di ba? You only live once. Dapat masubukan ko lahat, matikman ko lahat ng pagkain, di ba? Sa Japan, grabe ito. Puro kain lang ginawa namin. Anyway, di ba parang may ganong tendency sa mga kabataan, ay gusto ko itry to. Gusto ko yung maging masaktan ako sa pag-ibig. Para alam ko yung sakit. Para kaya ko gumawa ng kanta na hugot na hugot. Di ba? Ganon ba yun? Youth, yan ba yun? Di ba? Ay gusto ko matikman to kasi parang ang cool pag nag-yosi. May lumalabas sa uso. Diba? Tapos mag-hit-hit. Oh, ayan, nagkahiga ka pa. Diba? Ganun yung tendency pag nalalayo. Diba? Kapag lang meron tayong kaibigan, kapatid, or kamag-anak na matagal natin hindi nakita. Okay, ako 2 weeks lang naman, so walang masyadong magbabago. No, siguro yung son ko lang baka mas malaki. Pero kapag meron tayong mga kaibigan, kamag-anak na matagal nating hindi nakita, pagdating, kita-kita natin yung pagkakaiba kasi, uy, parang parang mas masaya ka ngayon. Yes. Pero ba dito mas masaya? Lately? Wala talaga. Malungkot. Okay. Ako rin malungkot ako lately. Kasi marating na yung mga credit card bills. Okay. Pag matagal kayo hindi nagkita, mapapas mo, parang fresh ka ngayon Lagi niyo ba naririnig yun? Parang ang fresh mo today. Diba? Tapos ang sagot, everyday naman. Okay. Pag matagal na napapansin natin yung So ay ganun yung purpose, no? In-essence lang. Yun yung purpose ng pagkakasulat nito. And if you notice, the whole book, kung nadaanan nyo na to last year, no, if you were able to read this last year sa ating Bible reading, mapapansin natin ang buong James, parang pinaghalong
Proverbs, dahil punong-punong siya ng wisdom no? Dahil sa bawat command niya, sa bawat command merong explanation, di ba, kung bakit kailangan, nandun yung wisdom. And also, kung mapapansin nyo, napakaraming sinabi doon ni James, nakapattern sa Sermon on the Mount. Okay? Kaya para sa pinaghalong Old and New Testament. And that is the book of James. Yun ang gusto kong ipakita na overview, no? As we go along, mapapansin nyo, no? I hope we can see or detect. So again, quick stats lang. 5 chapters and 108 verses. Very practical, almost like Proverbs of the New Testament. It also includes 50 plus imperatives, commands for Christian living. So, ako, before we delve into the book of James, ang impression ko na agad sa book is that if I need practical tips on how to live as a Christian, I will go to the book of James. Yun ang aking personal insight before we did this book study. Okay? It was authored by James, Brother Jesus, leader of the Jerusalem church. Okay? Hindi naging believer si James not until after the resurrection. Okay? After na mapako si Jesus sa krus, namatay, nabuhay muli, saka lang siya naging believer. Okay? And naging leader pa siya nga ng church in Jerusalem. It was written around 45 AD to 62 kasi, okay, so ayan. So around 62 kasi, ito yung time na parang around 45 to 62 yata. Kasi mga bandang 40-45 dun sa nagsimulang mag-lead sa Jerusalem church. And it was believed that it was one of the earliest New Testament books na naisulat. Okay, based on the content and other internal and external evidences. Ayan, addressed to the Jewish Christians scattered among the nation. Believers are facing trials, poverty, and persecution. Okay? Anong mapapansin natin? Very patterned, no? Sa ating mga, parang very similar sa mga general na struggles natin ngayon sa church. Amen? We face trials because of our faith. We face poverty, no? And persecution. Dahil, hallelujah, hallelujah. Nasabihan ba kayo ng dati? Or recently? Wala, ako lang ulit. Okay. Wala? Okay, sige. Okay lang, kahit hindi masyadong responsive. Okay? Pero ang mahalaga is nare-retain. Okay? Poverty, meron akong isang post na nakita recently sa Facebook. Sa Reddit yata. Ang sabi, para yumaman ka, magpastor ka daw. Parang sabi ko, teka lang, parang wala namang mayaman doon. Di ba? Kung mayaman, hindi dapat una pa lang, pastor na ako. Di ba? Yayaman pala. Okay. I think the better word is blessed. No? Hindi mayaman or rich. Kasi siguro ang naging pattern is yung malalaking churches. No? Kapag yung mga malalaking churches, kasi yung mga pastor, ganda ng kotse, di ba? Ang kinis, parang naka-aircon 24/7, no? Tapos pag pastor ng maliliit na church, ayan, kayod kabayo. No, pagod. Anyway, napansin ko lang. Anyway, na-share ko lang. Okay, simulan natin yung before we go through the verses, sino dito ang may latest na smartphone? Ako, hindi Wala dyan sa listahan. Ayan, the smartphones of 2025. Nandiyan ba ang cellphone nyo? Parang walang iPhone. Wala, no? Wala. Kulang. Ginugel ko lang best phones of 2025. Nandiyan ba? Wala. Ako, luma na yung cellphone ko. Magdadalawang taon na nga Walang cellphone Okay. Naalala nyo ba yung time na binili nyo yung current na cellphone nyo ngayon? Nung binili niyo yung current cellphone, okay, anong unang ginawa pagkabili? Siyempre, unboxing muna. Di ba? Hindi mo magagamit pag di mo in-unbox. Di ba? Unboxing. Di ba? ASMR. Di ba? Paglabas, yung mga takip, mga plastic. As sa Pilipino, mali nga yun. Di ba? Ayaw natin tanggalin yung mga plastic. Okay, pagkatanggal ng plastic, siyempre, di ba? Unbox. Video mo ko, be. Popost ko sa Reels.
Di ba, ganun? Unboxing, tapos, ganun pa. Ganun pa, no? Oh, alam niyo yan. Oh, mga gumagawa niyan. Oh, pagka-unbox, okay, una selfie ba? Selfie unang ginagawa. Sa charge may pre-charge yun. Bubuksan muna, no? Press muna yung power button. Okay. Set up muna yung Google account, yung mga email, tapos para pumasok yung sa iCloud, yes. Okay, iOS na. Tapos, pagkatapos doon, syempre, nagbayad ka na muna, di ba? Tapos, okay na. Pag nakita mong gumagana na, napasok mo na yung cellphone, SIM card mo, okay na. Okay? Anong unang binibiling accessory? Case, okay? Hindi ba tempered? Ano una, case o tempered glass? Tempered? Yung iba case no? Sabay. O, pagyamanin, sabay. Okay? Pero, ang nakakainis, kunyari, ewan ko sa ibang phones pero dun sa phone ko, sa iPhone, ang nakakainis, edi, bumili ka, ang mahal-mahal, in-installment mo kasi hindi nga kaya ng isang diretso. Pag bumili ka ng case, magkano case? 2,000. Okay? Pag bumili ka ng tempered glass, 1,000. Diba? Pag sa Muslim lang, 300, no? Pero pag bumili ka dun sa store na pinagbilan mo ng cellphone, ang mahal. Okay? Kinaga ka na nga sa cellphone, tatagayin ka pa sa case sa tempered glass. So, ang tendency, case na lang muna. Next sahod na lang yung tempered glass. So, may kwento, may isang young professional na bumili ng bagong cellphone. Siyempre, siguro, hindi ko alam anong cellphone, isa sa mga yan. And ganun yung naging mindset niya. Bili tayo ng bagong cellphone. Bili tayong case, pero hindi ko alam kung, basta isa lang binili niya sa dalawa. Either tempered lang or ano. Eh di siyempre, anong tendency natin sa paggamit ng cellphone? Diba? Lagi natin tong nahuhulog. Diba? Meron ba ditong cellphone na never pa niya nahulog buong buhay niya? Meron ba? Sana all na. Okay. Diba? Ano mangyayari pag nalaglag? Mababasag. Okay. Ganyan yung itsura. May mga ganyang cellphone ba tayo ngayon? Inopera na sa tindahan. O sir, gusto nyo ng bagong case para ang mahal-mahal kasi ng cellphone nyo. Bagong tempered glass kasi mahal yung cellphone. Di ba? Pero may mga doubts tayo, mahal kasi ng cellphone ko, mahal pa nung case, no? Isa lang muna, case lang muna. Okay. Nung nabagsak, andun yung pagsisisi, no? Na hindi natin kasi alam yung ganda ng glass, no? Lalo pag bagsak, hindi natin alam kung saan unang tatama, saan kanto, no? Pag nangyari na to, ayan na, buong buhay mo na, nakikita mo na may spider web. Spider web. Okay? Okay, ano yung lesson doon, di ba? Alam mo na pwedeng vulnerable sa basag, pero hindi mo pa. Alam mo lang na pwede siyang mabasag, pero hindi mo ginawa ng action, no? Ending nung nangyari, nandun lahat ng pagsisisi. Okay? So, ganun yung pag-uusapan natin ngayon. Chapter 1, verses 19 to 27, pinamagatan yon sa NIV na hearing and doing. Okay? So, pag nakinig, dapat gawin. Okay? Kasi madalas sa atin, pinakikinggan lang natin, no? Lalo yung mga magulang natin, anak, kunin mo yung ganito, anak, huwag ka magpapagabi. Yes, ma. Labas sa kabilang tenga. No? Tapos nung umuwi ng gabi, nasnatchan lang cellphone na naman yung di ba? Nadapa. Nalaglag sa manhole. Ang pangit naman ng example. Di ba? Pagdating, sorry, late na ako nakauwi. Nasnatchan ako ng cellphone. Ano bang sabi ko? Sabi ko, di ba, maaga ka umuwi. Ayun na, tatatatat na, no? AK-47. Okay? So, ngayong umaga, pag-uusapan natin is that verses and I will just leave 4 letters. Okay, ngayong umaga. It's H, E, A, and R. Okay? Here, word na here, no? So, yun yung magiging acronym natin today. Simulan natin sa letter H. Anong meron sa letter H? Habal-habal. Bakit? Yung nagnakaw ng cellphone. Okay. H is, we hear carefully. Okay, sabi mo sa katabi mo, hear carefully. Okay. So, sabi sa verse 19, my brothers and sisters. My dear brothers and sisters.
take note of this, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Okay? Sino dito, yung pag sobrang galit, laban agad? Di ba? Di ba yung sa, inside out? Si anger. Di ba? Pag na-trigger si anger, pindot agad ng no? Di ba? Ng button, tapos biglang sabog agad, na umapoy pa yung ulo. Okay. Pero ang sabi ni James, my dear brothers and sisters, take note of this, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Okay? Kasi di ba nalaman natin dun sa mga first few verses in chapter 1, we are enduring trials. No, we will be subjected to trials. Hindi natin maiiwasan na tayo ay makante ng pangit ng word, no? Ma-trigger, no? Kasi inaalaw ng Lord 'yun. Okay? Naniniwala ako na the Lord allows these trials para sa atin, no? And anong advice si James? Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Bakit daw? Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Okay? Di ba pag galit tayo, walang magandang kinahihinatnan pag galit. Tama? And sabi sa verse 21, therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Okay? Hindi pass yung pagiging Christian, or hindi guarantee na pag Christian ka, hindi ka na magagalit. Di ba? Pag nagdadrive ka nga lang, biglang may kumat sa'yo na kamote. Ano ba naman yan? Blah, 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 blah. It. Lalo pag mag-isa ka, di ba? Lahat nasabi mo. Buti na lang wala si pastor. Nakapagmura ako. Di ba? Doon nga sa trip namin Uy, hindi na tayo magbanggit. Okay, wag na. Okay, kasi nagalit din ako doon Okay. Ngayon ko lang inaral, so dapat pala. Okay, pero pag napupush kasi talagang napipressure ka, nagpapatong-patong, talagang sasabog ka no? Pero ano sabi? Diba? Be slow to speak, slow to become angry. Quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Bakit ba tayo nagagalit? Kasi may nakikita tayong ginagawa ng mga kapatid natin, ng mga kamag-anak, kapamilya. No? May naririnig tayo na sinasabi sa atin. Diba? Naman si Pastor Jim, pogi naman yan Ano ba? Hindi ko nga sinisigaw Diba? Nakakagalit, diba sinasabi? Dapat sa atin lang. Diba? Ba't mo sinabi? Wala nang thrill. Sorry na. Si Kevin po talaga ang Sorry, ako kasi may hawak ng mic, so ako muna Pahiram lang muna ng bossing ko yan Okay. Diba? Ang galing-galing mo naman, Pasti. Sabi ko, maingay. Diba? Nakakagalit kapag may naririnig tayo na sinasabi sa atin or behind our backs. Uy, narinig ko, sabi mo sa akin, sinabi mo tungkol sa akin, ganito, ganyan. Diba? Nakakagalit. Pero kapag narinig natin yung nakakagalit na yon, anong sabi? Quick to listen. Okay? Pakinggan muna natin. Okay? Kasi baka may pinanggagalingan. Okay? Intindihin natin, baka may dahilan, bakit niya sinabi. Slow to become angry. Sige. Well, ako naman, sabihin ko, in general, siguro, kinumpere sarili sa iba. Understanding naman ako, in a sense. Pero, kapag dumadating lang talaga sa point na pagod ka, gutom ka, lahat, di ba? May tutor ka, ay, il-explain at kinento na. Diba? Tapos, ang kulit pa nung tao sa paligid mo, ay talagang sasabog ka talaga. Pero buti naman, ang kagandahan lang, huwag yung ipapractice na nagsasalita ng masama. Okay, kunyari, yung nagmumura or negative things about other people. Kasi kapag galit ka, gutom ka, pagod ka, hindi mo nakokontrol, nasasabi mo lahat No? Pero kapag hindi ka nasanay na nagmumura, hindi ka nasanay na naninira ng ibang tao, hindi mo masasabi yun.
makakapagsabi ka ng masakit, pero by experience, hindi ka makakapagmura kasi hindi mo naman ginagawa talaga. Kahit pagod or sabi nga nila, di ba, pag lasing, hindi mo alam ginagawa mo. Alam nila yung, hindi lang nila makontrol. Kasi, ganun din parang ganun yung analogy pag galit nagdidilim ang paningin. Kaya sinasabi, nagdidilim paningin ko. Umayos ka. Nagbayad ka ng Meralco. Di ba? Kasi, walang kahihilat ng maganda ang ating galit. Saan ba nanggagaling ang galit? Dyan lang. Pumanos lang. Galing ba sa Lord ang galit? Hindi. So, hindi galing sa Lord, pangit. Okay, hindi maganda na meron tayo. So, sabi, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you which can save you. Kapag, kunyari, nasabi mo na yung masamang salita, tapos, nahimasmasan ka, natauhan ka. Ay, Lord, ang lala ko pala pag galit. Ang lala pala nung nasabi ko. And then, marirealize mo lahat ng mga napag-aralan mo, ng mga pangaral sa iyo ng Lord. Ay, sorry Lord. No? Kaya ang paalala ni Paul sa mga Colossians, ang sabi niya, sige, dito na lang. Okay. Colossians 3, verse 8, but now you must also rid yourselves of all such things, anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. No? Pinalalahanan, wag get rid of all these things in us. No? Kasi kapag, straightforward naman, no? Hindi galing sa Lord or hindi maganda na mayroon tayo ng mga to. Proverbs 17:27, the one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered. So kung tayo ay understanding, kung tayo ay may kaalaman, no, patungkol sa salita niya, sa mga pangaral niya, we will be very slow to speak. Words with restraint. Hindi tayo magsasalita ng bigla-bigla, ng impulsive, hindi tayo mainitin ng ulo, no? Bukod na lang siguro yung high blood, no? Medyo sa kinakain na po yun. Pero parang totoo nga yun. As a high blood person. Wow. Okay. So, practical applications. Paano natin ma-apply ang mga bagay-bagay? To hear carefully ang, ito galing lang sa akin. Based on my pause before reacting. So, pag may narinig ka, may sinabi sa'yo, tigil ka muna. Isipin mo muna. Ano ba ang aking next step? No? Ano ba ang aking next script? Ano ba ang next na word na sasabihin ko? Masasamang words ba? Or intindihin ko ba siya? No? Kasi dapat step by the step, no? Para tayo ay sumakses. Okay, di pa rin. Next. Mahirap. Okay, pangalawa, journal daily insights from God's Word. Okay, kapag sinusulat natin, okay, side note, hindi naman, kasi sabi, hear carefully, tas biglang journal, no? Hindi, kasi when we try to, for us to be able to get into the Word, no? Kapag nagsusulat tayo ng mga insights natin, lalo sa Bible reading, I personally suggest that you write all your thoughts pag nagbabasa kayo ng Bible. Okay, bakit? Kasi, kapag sinusulat mo, merong chance na ma-retain mo sa utak mo. Okay? Kaya nga 'di ba sa school, anong pinapagawa sa mga students mula bata pa? 'Di ba? May composition notebook, writing notebook. O write list, 'di ba? Yung mga teacher natin ng elementary, may Manila paper, uso pa ba 'yun? Naka-TV na pala, sorry. Tapos may visual aids, tapos sulat, no? Uso pa ba ngayon yung kunyari pagpasok ng teacher first 15 minutes magsusulat muna kayo ng lecture? Hindi na. Diretso PowerPoint, no? Sana all. No? Kami paunahan pa no? Naka-Indian seat pa sa harap. Tapos, paunahan, no? Kasi hindi mauna, ililibre nung natalo. No? Basta bata pa lang, bastahan na, no? Okay. Bakit pinapagsulat ang mga estudyante sa school ng notes, ng lecture? Para pahirapan? No.
Kasi based on study, 6 out of 10 ng mga tao ay visual learner. Okay? So kapag nakikita nila, natatandaan nila. Okay? Or yung iba may photographic memory, 'di ba? Thank you Lord, meron kayo noon. Pero kapag nakikita natin, mas na iintindihan natin, no? Kaysa dun sa meron namang mga tao na kapag narinig nila, mas nagigets nila. May ibang tao naman na kapag sinasayaw nila, mas nagigets nila, 'di ba? Yari, add, subtract. Joke lang. Iba pala yun. Okay? Basta may iba't ibang klase ng multiple intelligence. No? Pero, kaya ang napili nila ay magsulat ng notes dahil karamihan, majority, ay visual learn. Okay? And, ayun, yun yung ma-apply natin sa pagbabasa ng Bible. And also, venting your feelings regularly. Okay? Meron ba tayong support system? Wala. Kawawa naman kayo pala. Meron ba tayong tao na laging pinagsesera ng araw natin? Hindi naman dapat asawa, no? Pwede namang best friend. Ano pa? More than best friend. Almost best. Ay, almost lovers. Meron ba? Very close friends. Situationship. Yan, mga Gen Z. Daming alam. Joke lang. Inaway, joke lang. Hindi. Diba? Mga ka-talking stage, meron ba? Diba? Ka-talking stage, kahit may joke. Ay, wag. Not that line. Diba? Meron ba tayong laging pinagsesera ng mga nararamdaman natin? Dapat po, kasi healthy yun. No? Para sa ating mental health. Madalas ang may challenge nito, lalaki. Diba? Kasi pag mga lalaki, hindi masyadong ma-express ng feelings. Hindi masyadong ma-share. Pero pag babae, uy, bes. Diba? Bes, ano na, kape tayo, ganyan. Pero pag lalaki, pre, ano na, balita. Ganun lang, di ba? Musta, gawa mo. Ganun lang. Pero pag babae ang nag-usap, ay dire-diretso, kulang ang 2 oras. No? Kahit video call lang, tama, nalilimutan may trabaho pala naka-work from home. Aroy. Okay? So, maghanap tayo ng tao or support group na pwedeng makinig. No? Dahil kapag hindi tayo, pag punong-puno kasi tayo, isang gano'n mo lang, tik, ayun. Lahat na lang galit sumabog. Based from experience. Okay. Okay, H again. Hear carefully. Ano yung letter E? Letter E, engage with the word. Okay, verses 22 to 25, we will read it. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi mo nga sa katabi mo, do what it says. Sabi mo sa sarili mo, do what it says. Sabi, kapag pinakinggan mo lang yung salita at wala kang ginawa, you are deceiving yourselves. Nagbabasa tayo ng Bible, di natin ginagaya kung ano sinasabi doon, dinedeceive mo lang yung sarili mo. Di ba? Nagtataas ka na ay ako pasura, kasundo sa Bible reading. Kapatid, nasan yung gawa? Nasan yung apply? Hindi ko naman sinasabing wag sumunod, no? Okay na sumusunod, pero dapat may gawa. Do what it says. Tuloy tayo. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Nananalamin. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. No? Tumingin lang sa salamin pagkatapos din niya alam itsura niya. Pag-alis. Okay? However, sabi sa verse 25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Okay? So kapag binasa natin, okay, gayahin natin. Kasi ako naniniwala na walang sense yung pag-aaral natin. Walang sense yung pagpunta natin every Sunday, makikinig ng salita. Walang sense yung pagbabasa natin, pagsunod natin sa Bible reading, kung tayo mismo sa sarili natin, di natin ginagawa yung binabasa natin. Okay? Pag di natin ginagawa yung binabasa natin, parang nagiging, ano lang saan to, novel?
Okay? Parang nagiging comics. Wow, comics. Ang tanda ng comics. Sorry. Okay? Para sa nagiging Wattpad. Ay, joke lang. May Wattpad pa ba? Diba? Parang, ano lang siya, nagiging libro lang siya na nasa shelves. Kasi wala lang eh. Walang nababago sa atin. Wala tayong ina-apply. Okay? But sabi, for those whoever looks intently into the perfect law, referring to the word that gives freedom and continues in it. So, hindi sinabing ginawa lang once, tas okay na Lord, ginawa ko na isang beses, hindi na ulit. And continues in it. Nagpapatuloy, not forgetting what they have heard, but doing it. They will be blessed in what they do. Okay? Parang yung kwento lang nung dalawang gumawa ng bahay. Naalala niyan? The wise and the foolish builders. Okay? Punta tayo sa Matthew. Ang sabi, ayaw mag-next, bahala ka dyan. Ayan, ayaw nag-next. Basahin ko lang mabilis. Matthew 7, verse 24 to 27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, and the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Okay. Saan ba natin gusto manirahan? Doon sa bahay na tinayo, na may pundasyon, o yung tinayo lang sa kung saan, na walang inisip kung anong meron sa sa lupa. Diba? Sabi, yung mga nakatira daw dito, okay, dito sa may pundasyon, balik, ayaw. Okay? Ang sabi, yung mga nakatira daw dyan sa may pundasyon, is yung mga putting His Word into practice. Okay? Tayo ba yun? Tayo ba yung mga nakatira doon? Or doon lang tayo sa masabi lang? Saan lang tinayo yung bahay? Okay? For us to be able to examine, for us to be able to engage with the Word, ang mga application natin, number 1, let the Scripture examine you. Okay? Paano sinabing examine you? Kasi, anong tawag dito? Yung Bible, in general, is like a mirror. Okay? Mamaya meron din akong ng mirror. Pero balikan natin yon. Bakit i-examine tayo ng scripture? Doon nakasulat sa Bible lahat ng mga dapat natin gawin. Okay? Yun yung pwede natin gawing pagbasihan. Parang, ito ginagawa ko ba to? Diba? Ay, sinusunod ko ba to? Okay? Yun yung magiging standard natin. Hindi natin standard yung mga idol natin, parents. No? Yun ang sinabing hindi natin sila irespeto. Pero, ang maging basis natin ng anong gagawin natin is yung nakasulat sa Bible. Hindi yung nakikita natin sa paligid, hindi yung nakikita natin sa TV. Kung may nagti-TV pa, okay. Yung mga naririnig natin or napapanood natin sa TikTok, no? Ang maging basehan natin ng dapat nating sundin, isang Bible. Okay? Kasi, again, kapag binasa lang natin at hindi natin sinunod or ginawa yung nandun, it's foolishness. Parang wala lang. Parang kang nagbasa ng novel. Okay? Parang kang Okay, binadaan lang natin. Parang kang anong tawag dito? Book report. Gusto mo ba yung book report? Nag-book report pa ba sa high school? Hindi na. Wag. Okay. Anyway, next, make it a habit to memorize your Bible verses. Anong sabi sa Romans 10:17? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Hearing
Upon hearing, upon hearing. Bakit? When we hear the word, okay? Kasi kapag paulit-ulit mong narinig, hindi ka pwedeng hindi ma-penetrate, no? Kunyari, di ba yung katabi mo lang, pag laging ang kwento niya tungkol kay ano bang laging kwento ni Bes sa'yo? Maisip na example eh. Kunyari, Bes, alam mo ba sino daw? Ano ba? Wala maisip na example. Sa example ko lagi ng mga nababasa sa Facebook. Lagi ko nakikita sa Facebook feed ko ay si Vico. Si Vico Soto. Tapos yung mga, di ba, sa Fairview ako nag-work, edi sabihin, di ba, taga-Pasig ka? Kamusta? Edi, ang saya nyo na sana, or taga-Pasig. Sabi ko, sige, hindi ka magbiyahe ka na 1 oras, pupunta pabalik. Di ba? Parang laging ang, ay si Vico. Parang, narinig mo si Vico? Parang, mayor namin siya. Okay, maganda sa amin. Meron kaming pamaskong handog every Pasko. Di ba? No traffic nga lang. Pero pag lagi mong naririnig, parang merong, di ba, hindi pa yung salita ng Diyos parang lang yun, secular kung ano naman na word. Pero pag laging sinasabi sa'yo, or lagi mong naririnig, natatandaan mo, di ba? Or sabi natin sa mga kinokonsume natin sa cellphone natin, di ba? Ganun din ba kayo? Pag lagi nyo nakikita yung sinasayaw, or lagi mong naririnig yung expression na yun, ginagamit mo na din. Diba? Mga for the go. Diba? Ano pa ba? Walang mga bago ngayon eh. Yun, yung mga sumakses, diba? Yung e-step by the e-step. Diba? Bago yun. Hindi ko alam yun. Kayo lang yun. Parang naging Korean. Aray ko. Pag lagi nating inuulit-ulit, di ba? Na natin. What if ang ulit-ulitin natin memory verse? Okay? Naranasan niyo na ba yung naipit kayo sa isang sitwasyon na you are tempted, no? To do something. Tapos, yung utak mo very clouded ng temptation na gagawin ko ba? Is it a yes for me? Ganun na ba? Ganun na ba yung naisip mo? Pero kapag hindi ka nag-memorize ng verse, wala, matatalo ka. Pero kapag naalala mo yung memory verse mo, hindi sabi ni Lord. Hindi. Dapat ganito. Okay? That is how we engage with the Word. Okay? We just don't hear it. We don't just listen to it, but we do it. Diba? Sabi nga lang Nike, just do it. Okay? Okay? Letter E, engage. Okay? Ano naman letter A? Apply. Okay? Apply it in action. Okay? Verse 26, sabi, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves. And their religion is worthless. Baka sabihin, pastor, akala ka ba wala tayong religion? Diba? We only cling on our relationship with God. Amen. Okay? Ano yung sinasabi dito na religious, diba? And their religion is worthless. Okay? Nung inaaral ko to para sa akin, parang baka sabihin, we are promoting something. No, we are not promoting. Para sa mga nanonood sa YouTube, wala po kaming relihiyon na pinopromote. Okay? Ang pinopromote lang namin ay relationship with Jesus Christ. Wala nang iba. Okay? Puntahan natin yung word na yun. So, naintriga ako. Religion is coming from the Greek word, threskeia, okay, which generally refers to religion or worship. Okay? Tinutukoy nito yung mga ginagawa natin. Okay? What we offer, what we bring unto God. Okay? Hindi yung religion na sinusulat sa papel, no? Religion. Diba? Yun, yung letters. Bahala na kayo. Okay? Yung religion, no? Born again Christian. Hindi yung nasa, hindi nasa birth certificate. Okay. Kasi nagbago na eh. Sorry, ako may mic kasi, sorry. Sorry. Naalala ko lang. Okay. We are not promoting a religion here. Ang sinasabi lang dito, the word religion in the verse refers to what we offer, diba, as our worship to God. Okay? Sabi, diba, pag sinasabi natin na
Naglilingkod ako sa Panginoon. I bring praise to God. No? Pero, sabi dito, yet they do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves. No? Pag sinasabi mong naniniwala ka kay Lord, pero yung dila mo naman napakatabil, di ba? Grabe naman, ang baho naman ng putok mo. Di ba? Diretso. Di ba? Hindi mo pwedeng maligo muna yung tao. Di ba? Alam niyo yung 5-second rule? Pahin ko lang kung 5 o 10, basta ganun. No? Kapag meron kang napansin na hindi pwedeng baguhin in 5 seconds, huwag mong sasabihin. Di ba? Kunyari sinabi mo, uy, ang baho naman ng putok mo. Di ba? Naluluntok naman yung kilikili mo. Di ba? Kaya ba niya baguhin ng 5 seconds yun? Kaya ba niya maligo? Teka lang ha. Quick shower lang ako ha. Di ba? Di ba? Ang laki naman ng pimple mo sa ilong. Dito pa talaga. Mababago ba niya yon? Pwede, titirisin natin. Masakit, no? Kapag hindi kaya, wag nating anuhin, di ba? Yung mga matatabil na dila, pigilan natin. Okay? Kasi hindi aligned eh. Di ba? Ganun ba si Jesus? Nung nakita niya, uy, ang pandak mo naman. O, paano mo babaguhin ng 5 seconds yun? Di ba? Teka lang, mag-growy lang muna, mag-sherifer muna ako ah. Magmumukbang lang muna ako ng sherifer. Di ba? Ang laki naman ng tinaba mo. O yan, very common. Okay lang, sanay na ako. Pero dun sa mga taong hindi sanay, wag natin sabihin ng diretso. Diba? Diba? Baka tamaan ako ng butones sa damit mo. Sobrang laki ng tiyan mo. Kaya ako nagsasabi nun, sorry. Diba? Kala mo hindi malaki tiyan. Diba? Pigilan natin. Kasi yung mga wala daw, those who do not keep tight rein on their tongues deceive themselves. No? And their religion is worthless. Kasi, kung sabihin natin, nag-serve ako every Sunday, nagpapakanta ako, nagsishare ako ng word sa harap, nag-invite ako ng maraming tao, pero pag hindi tungkol doon pinag-uusapan, ang dami nang nasiraan. No? Dalawa lang kayo sa coffee shop, pero 100 tao na yun na pag-usapan, nasiraan na, no? Mga marites. Okay. Ang sabi ni Dr. J. Vernon McGee, some singing on Sunday and filthy stories on Monday identify a heretic. No? Pag Sunday, hallelujah, hallelujah. Diba? Pag Saturday, youth live. Pero pag Monday, marites. No? Updated sa page ni Christian Gasa sa Facebook. No? Hindi, nabalik. Updated pala. Ako ang updated. Kasi yung mga, may GC kasi ako. Ate ko, best friend ng ate ko, kabats ng ate ko. 4 lang kami. Makasalanan talaga yung mga 3 or 4 na GC. Doon lagi, sayo, ano ba to? Nagbabasa ako, iba yung nakikita ko sa messenger. No? So, I pray, no, yung kung paano tayo namumuhay every Sunday dito, pinag-uusapan natin yung patungkol sa word. I hope from Monday to Saturday, ganun din tayo. No, though mahirap kasi hindi naman lahat ng makakasalamuhan natin would have the same faith or the same beliefs, no? Pero at least you saw ano yung dapat na ginagawa, no? Kaya pag natatawa ako paminsan kapag may nakaka-discover ng YouTube channel natin. Sabihin, uy, nag-share ka pala ng words. Sabi ko, oo, mag-subscribe ka. Click the notification bell para lagi kang updated sa latest post. Di ba? Pamadami na ng subscribers yun. Ay ko, kapag nalulungkot ka na, pag tingin mo babagsak ka na, play mo lang yung mga preaching doon. Masaya yun. Nandun din yung mga jokes ko, hindi nyo hindi magkukulang. Ay, mali. Okay. Practical application, reflect before speaking. Okay, I hope dito tayo sa mga lahat ng taga-LPCF, before we speak, we reflect, we pause, pag-isipan natin kung sasabihin ba natin makakasakit, no? Hindi ko sinasabi maging overthinker tayo. Okay? Shout out sa mga overthinker dyan. Okay? Pero isipin muna natin yung sasabihin natin. Matutuwa kaya si Edren pag sinabi kong kulot siya? Diba? Natawa, yes. Tatawagin yung kulutan. Okay, hindi ko na sinabi airport kasi tatamaan din si Regine. Diba? Tawan-tawa, Ira. Okay. May mga tinitira ko yung mga close ko lang, no? Kasi baka mga sasabi na naman. So anyway,
let's pause before speaking, no? Nag-pause ba ako? Hindi, rekta no? Mali ako. Thank you, guys. Okay, use your speech for encouragement and truth. Paminsan, di natin na iisip na masakit yung nasasabi natin. Pero, as much as possible, let's use our words, our choice of words, no? Yung mga pinagsasabi natin, maging buhay na salita sa makakarinig, no? Na sabihin sa'yo, uy, alam mo, na-bless ako sa sinabi mo kanina, kahit nakikinig lang ako, parang narinig ko lang na sinabi mo, pero parang para sa akin din. Parang masarap na feeling yung gano'n, no? Praise God, no? Hindi praise myself. Okay? And then, lastly, tapusin na natin to dahil magpupula na ang timer. Okay, letter R. Parinig pa more sa time. Reach the vulnerable and reflect Christ. Okay? So, ito, kanina pa lang, papunta pa lang dito na. Subukan na ako dito. Okay? Anong sabi sa verse 27? Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and keep oneself from being polluted by the world. Okay? So, ang tinatanggap daw ng Ama na as religion or as our worship, as our offering, is to look after orphans and widows in their distress. Ba't ginamit yung word na orphans and widows? In ancient history, kapag sinabing widow, di ba? Yung babaeng balo, walang asawa, okay? Dati ang sino lang ang nagtatrabaho? Lalaki lang, di ba? Yung babae magtataguyod ng pamilya, ng mga anak. So pag namatay yung tatay, nawala yung tatay, wala na, mahihirapan yung helpless. Ano yung pag sinabi nating orphan sa Tagalog? Ulila. Okay? Hindi ampon, iba yun, adopted yun. Okay, ulila, orphan. Pag orphan, walang magulang. So kung bata ka pa, wala ka pang kakayanan na magtrabaho or mag-provide para sa sarili mo. So wala kang choice. Diba? Helpless. Okay? Anong sinabi dyan? To look after those helpless people. Okay? And to keep oneself, number 1, number 2, and to keep oneself from being polluted by the world. Marami tayong bagay na maririnig, marami tayong bagay na mababasa, mapapanood, masasaksihan sa mundong ito. Pero nasa sa atin kung ano yung igagrasp natin, ano yung kukunin natin, ano yung iisipin natin, ano yung tatanggapin natin. Okay? Hindi lahat ng nakikita, nababasa, napapanood ay tama. Okay? So we learn how to filter. In Isaiah chapter 1, verse 17, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. No? So this is the time when yung prophecy na to was for Judah, no? Nung time na si Isaiah nag-prophesy at that time. No? Defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Lagi akong kakapanood ng kung ano-ano, ang laging nasa utak ko, kapag merong pulubi na lang hihingi ng pera sa labas, sindikato. Diba? Pero ang laki, ngayon pa rin, narilito pa rin ako, diba? Ang laking percentage kasi, no? Hindi, ewan ko, magaling may mag-distinguish kung legit or hindi yung Pero kasi makikita mo minsan ang ayos naman ng itsura niya, malakas naman siya, no? So parang ako, on one side, ang unfair naman. Nagtatrabaho ako, tapos ikaw hindi. Tapos on the other side naman, parang, uy, ganito ba gagawin ni Kristo kapag sa yung nakasalubong, no? So, again, it's a constant battle, no, of in ourselves. Hindi porket kami ay pastor na, hindi nakakaranas ng mga paghihirap. So, gaya nyo, pare-pares lang po tayo. No? Iba lang yung ginagawa namin kapag naatasan lang kaming gawin yung ibang trabaho, pero pares tayo nung nararanasan. Practically, how to reach the vulnerable and reflect Christ. Ang challenge ko, di pala ako nakasearch, kaya pala lobat. Okay? Ang challenge ko is to serve someone in need this week.
Okay? For the whole week, if you know somebody who needs help, siguro maglipat lang gamit from one place to another o kailangan niya ng tulong, siguro may sakit siya or di niya kayang gawin yung mga chores sa bahay. I challenge you one person this week to help someone in need. Okay? Maganda sana kung hindi mo kapamilya. No? Kasi kapag kapamilya, family always helps family. Di ba? I challenge you to help somebody na hindi mo ka-related na tulungan in any way. No? Hindi naman kailangan pera. No? Yun lang, challenge lang. Tapos, para next week, may mag-testimony. Wala nag-testimony. Si Ira lang, kawawa naman. Naturo pa. Ikaw, mag-testimony. Okay? And, make your walk match your talk. No? Huwag tayo puro salita lang. No? Gawa-gawa din. Okay? So, yung mga pinagsasabi natin, yung mga sineshare natin dito sa groupings, sa church, gawin natin. Apply natin. No? Again, ano yung apat? H, hear carefully. E, engage with the word. A, apply it in action. And R, reach the vulnerable and reflect Christ. Okay? O, tandaan natin yan. Hear, apat lang yan. Pero dalawa yung R. Okay? Reach and reflect, no? Okay? Tandaan natin yan. Kung gusto nyo gawing wallpaper, go. Wala nang problema. Sendin natin sa GC yan para pare-parehas tayong ano. Okay? I will end this with a story and a verse. Sa story muna tayo. So, meron isang mayaman, no? Nakatingin sa salamin. Okay? Nakatingin sa salamin, ayan, may suit, parang nire-reflect niya na, uy, layo na narating ko, di ba? Dati, gusin lang ako. Ngayon, I can wear suit, ang yaman ko na. Parang ganun yung ano niya, habang tumitingin sa salamin. No? Tapos yung frame pa, gold-plated. Ganyan. And, hindi ko alam kung anong posisyon niya, pero most likely, somebody who's an executive level person. Dumating yung sa company, sa mga nagtatrabaho, di ba, isa sa mga, hindi ko alam saan requirement yung CSR, yung community service. Saan ba sa, requirement ba siya ng ano? Okay, hindi, parang ano lang siguro, parang ma-feel good lang yung business. No? So yung mga business, kapag siyempre kumikita ng malaki, they give back to the community. No? So yung mga, lalo sa mga call centers, sikat to, mga CSR events, no? Pumunta sa Gawad Kalinga, saan pa? Sa mga community na malayo, nag-feeding program, or tatayo ng bahay, so on. So, nagkaganon yung company niya, and then, may batang lumapit sa kanya. Tapos, binigyan siya ng papel na may foil sa gitna, na parang salamin. Tapos, ang sabi sa kanya, this one shows what's inside. Sabi sa kanya. Sabi, inabot yung papel na may foil, sabi sa kanya, this one shows what's inside. Na parang nag-struck sa kanya na kung ano yung tinitignan mo, kung paano mo tignan yung sarili mo sa salamin, that is what is inside you. Okay? Kung tumitingin tayo sa salamin, ang nakikita lang natin is everything that we have accomplished, we have achieved, no? Pero hindi natin nakikita kung ano yung qualities ni Jesus Christ, no? So, ayun, medyo literally nag-reflect. Okay? And we'll end with this verse, 1 John 3:18. Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Again, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Okay? Let's bow down our heads and close our eyes. Lord, thank you for the reminder, Lord, to continuously hear your word, Lord. Help us, Lord, that we hear carefully, Lord God, everything that you say, everything that you have written on your word, Lord God. Help us to engage, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord God, that at times we just read your word and we just live without remembering ano yung sinabi mo sa salita mo. Help us to apply it. Apply namin, Lord God, sa buhay namin as we go on through our work, our school, sa aming internship, or sa aming
or even sa aming families. No? Lord, help us to apply all these words. Allow us to sow these qualities na meron ka, Panginoon, na makita ka sa buhay namin. Hallelujah. And Lord, allow us to reach through the vulnerable and reflect your qualities, Lord God. Lord, may mga tao sa paligid namin that needs help, that needs a hand, Lord God, sa mga bagay-bagay. Allow us to ilagay mo po sa puso namin, Lord, yung pagiging helpful, Lord God, sa mga nangangailangan. And that this should not be something that we should be ashamed of, na tumulong sa nangangailangan. Tanggalin mo, Lord, yung hiya, Lord God. And just do, Lord God, kung ano yung gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun. Lord, Lord, I pray na you let us remember always, Lord God, even as we go out of this place, kahit nasa labas kami, kahit kami na lang mag-isa namin at wala kaming kasamang kapatid or churchmate, at ikaw pa rin yung susundin namin, yung word mo pa rin yung susundin namin, yung word niyo pa rin yung aming i-apply. At ikaw pa rin ang makikita sa aming buhay. Gaya ng mga practical tips ni James, Lord God. Hallelujah. Let us not be astray by the things in this world, Lord God. May mga tao man ngayon dito, Lord God, na nararamdaman na nila na lumalayo na sila sa iyo, na lumalayo na sila sa dating sila, Panginoon. Ikaw yung magbalik in Jesus' name. In Jesus' name. And I know, Lord God, na ikaw ay laging nasa tabi namin at kami lang ang lumalayo. Na oras sa magdesisyon kami na bumalik, you turn 180 degrees, nandun ka, nakasunod sa amin. And thank you, Lord, for that unending love, for that unconditional love na binibigay mo sa amin. And I continually praise you and worship you, Lord God, dahil naging tapat ka, Lord God, sa mga salita mo. And magiging tapat ka sa mga promises mo. Hallelujah. We'll just continue, Lord, to live our life with you, Lord God, and we will just continually worship you, exalt you, tataas ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. And as a church, Lord God, we will lift your name and we will continue to live up to our mission, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat ay hindi mo kami pinapabayaan in times of distress or pressures, Lord God, lagi kang nandun. And continue to be with us in the rest of our lives, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. We lift you up, we give you up all the glory, praise, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Okay, palakpakan natin si Lord. Thank you, guys.